Breaking news, mga kababayan, Senador Marcoleta, hindi na po nakatiis, pumalag na po sa mga naninira sa kanya at siya pa yung masama ngayon at gusto pang ikulong si Marcoleta dahil mandaraya daw at hindi niya daw idineklara ang mga campaign donation nung kumpanya at mali daw ang kanyang declaration ng expenditure niya nung eleksyon. So ngayon mga kababayan, si Marcoleta sasagutin lahat ng paratang kasi ito yung ito yung banat nila mga kababayan ko Ito po. Kita nyo po ito. Ito yung banat nila. Marcoleta inireklamo kaugnay sa umano'y discrepancy sa SOSE. So ngayon mga kababayan, pasadahan muna natin ito. Itong reklamo ng mga Pinklawan, Dilawan at mga Bangagan. Nakakapagtaka lang mga kababayan. Si Marcoleta ay napaka-voka. Siya talaga yung number 1 na politiko na senador na lumalaban po para tumbukin ang mga magnanakaw, mga buhaya, mga sindikato. Siya talaga yung abogado dyan sa Senado na porsigido na tablahin ang mga tarantadong buhaya. Pero ang gusto ng mga ito, mga kababayan, yung nagrereklamo sa kanya at gusto siyang ikulong ng 6 na taon dahil sa hindi pagdeklara ng kanyang expenditure. Aba, ang tindi nyo. Saan ba kayo sa mga magnanakaw? Magkano binayad sa inyo? Ipakita natin ito mga kababayan. Ito yung kanilang video. Bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Isipin nyo mga kababayan, dito daw sa hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng kanyang SOSE ay maaring madisqualify sa pagkasenador. Tatanggalin daw siya sa posisyon mga kababayan. At maaari daw na makulong ito ng 1 hanggang 6 na taon. Isipin nyo, si Marcoleta pa ang maunang makulong kaysa sa mga buhayang ito. Mga kababayan, ay ipakita natin itong sagot ni Marcoleta. Ito po mga kababayan, ipakita natin. Ito po ang sagot ni Marcoleta. Talagang durog ang mga ito. May bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong
kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako O yan mga kababayan ko. ng batas. Di maghanap silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Di maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Yan mga kababayan. Narinig nyo mga dilawan bangagan. Ito po. Ito yung mga gustong ipakulong si Marcoleta. Sige, rambolan na kung rambolan ang gusto nyo. Gusto nyo ng bakbakan, sige. I-try nyong ipakulong si Marcoleta. Subukan nyo nang maghalo ang balat sa tinalupan. Ito po, ang gusto ito yung gusto nilang mangyari mga kababayan na ito po. Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa i-file namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay. Professor, klaruhin lamang po natin. 2 kaso po itong final ninyo. Kagaya na nabanggit nyo. Una, election violation na nasa COMELEC. At yung isa ay perjury sa Ombudsman. May mga nagtatanong po, hindi po ba ito tipo ng forum shopping? Magandang punto yan. Yun din yung tanong ko dati sa mga abogado sapagkat bilang kontradaya, dapat nakafocus lang kami sa COMELEC. Pero ang naging paliwanag naman sa amin, wala namang problema, hindi ito forum shopping sapagkat ang posibilidad ng forum shopping ay mangyayari lang kung parehong basis yung magiging filing sa 2 o 3 fora o korte o anumang ahensya ng gobyerno. Wait lang mga kababayan na. Ipakita naman natin yung i-ano lang natin yung sagot ni Marcoleta dito. Ito po. Ito yung sagot ni Marcoleta. Sabi ko. Naku, ala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano.
Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? O yan, sagutin mo. Yung dilawan na bangag na ito, sagutin mo si Marcoleta. Meron bang batas na nagsasabi na i-disclose yung mga namigay ng donasyon kay Marcoleta? Sagutin mo. Ikaw na na dilawan ba ito? Bangagan, mga kababayan. Tuloy natin. Magsabi ka ng isang nakasulat sa konstitusyon. Yan yung hamon ni Marcoleta. Ulitin ko lang for the benefit of the listeners and viewers, George, ang final namin, perjury sa ombudsman at violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost the same, iba naman yung grounds sa perjury at saka sa violation of the Omnibus Election Code. So hindi ito matatawag na forum shopping. Ayon po kay Senator Marcoleta, ayaw daw po kasi magpakilala ng kanyang mga donor kaya hindi niya idineklara yung mga contribution ng mga ito. Ano po yung sagot nyo dito at nakalagay doon sa inyong complaint? Siyempre, labag ito sa batas sapagkat in not so many words, yung grounds ng reklamo namin ay yung provision sa Omnibus Election Code na dapat makatotohanan ang sinusulat mo at saka nakasulat din sa Part 5 ng SOSE na pumipirma yung mga kandidato, 44,000 yung tumakbo nung nakaraang halalan, true and correct yung detalye ng final mo. So yung terminong true and correct, dapat panghawakan po yan. O tignan nyo mga kababayan sumahin po natin ang ginagawa ng mga ito. Nakita nyo po yung sistema nila mula nung lumutang si Diskaya. Binanggit ang mga malalaking buhaya. Binanggit ang mga mastermind. Si Tambaloslos, yung mga matataas opisyal na congressman, mga kontraktor. Nakita nyo po mga kababayan, mula nung kumanta itong si Diskaya, inipit nila si Diskaya na sinasabi nilang itong si Diskaya at Marcoleta parang pinagtatakpan daw ni Marcoleta itong mga Diskaya. Na ang ipinaglalaban ni Marcoleta ay yung restitution ng mga allegedly nanakaw ng mga Diskaya dahil pinababalik agad ni Boying Rimulya ang mga ito pero wala pang napapatunayan o wala pang amount o eksaktong pera o property na isasauli sa gobyerno para maiano sa Witness Protection Program. So yun yung nangyari. Pinagtalunan nila yung batas. So kay Rimulya, bending the law. Okay yan, restitution na yan. Ibalik muna yung pera na ninakaw bago bigyan ng security. So natapos yun. Si Marcoleta na naman ang pinasama. Ang nangyari, lumutang itong si Gutesa. Tinuro na naman ang mga buhaya. Nagsanga-sanga ito na tumutumbok sa mga bossing na ito. Siniraan na naman si Gutesa. Nandaya daw ng pirma. Perjury na naman daw. Yun ang sabi ni Soto, pinaimbestigahan doon sa Manila Regional Trial Court na si Gutesa daw ay nagsisinungaling. Pinalutang din na yung isang abogado, pineke yung pirma. So yun na naman yung kwento. Nawala si Gutesa. Si Marcoleta, dinadawit din na mastermind dun sa plano nila na itanim si Gutesa para i-connect-connect sa mga mastermind. So yun na naman yung gawa nilang plano. Lumutang si Saldico. Aba, ang ginawa na naman mga kababayan, itong si Saldico daw,
brother daw ni Marcoleta, Iglesia ni Cristo daw kasi. Kung ano-ano mga paninirang ginagawa nila na peke daw itong si Saldico. Dahil kinanta na naman ang yung mga si Bangag sa si Tambaluslos. So ngayon na naman, itong election na naman, itong sosay na naman ang gusto nilang birahin. Sinisira na naman nila si Marcoleta kasi alam nyo kung bakit. Kasi si Marcoleta ang pinaka madaldal dyan na kritiko ng administrasyon pag sa batas at katwiran ng pag-uusapan. Si Marcoleta yung humahabol sa mga buhaya. Talagang malakas ang loob kasi nga may utak, may tapang at malasakit sa bayan. So ngayon mga kababayan, itong sose ang binubutas nila. Kinasuhan sa ombudsman si Marcoleta. Nakita nyo po yung plano nila? So gusto nilang ipakulong ng 1 hanggang 6 na taon at gusto nilang ipa-disqualified itong si Marcoleta na matanggal sa posisyon. Para ano? Para mawala ang tinik sa kanila. Period. Yun. Tuloy natin. So, ang mangyayari dito, George, halimbawa, kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng 0 campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. O mga kababayan, sabi niya, kung hahayaan daw si Marcoleta sa kanyang gawain na hindi pagdeklara ng tunay na campaign expenditure, gagayahin daw ng mga politiko din na isisikreto din ang mga donasyon na ito. So pag binayaan daw, talagang wala na daw. Masisira daw yung election omnibus code. Wala na daw hindi na daw maganda ito. So mas maganda daw si Marcoleta, sampulan. Ipatanggal daw ito. At tignan nyo mga gawain ng mga ito mga kababayan. Saan ka nakakita? Si Marcoleta, ang pinakamatapang, pinakamagaling na abogado, si debate, top performer, top 3 na senator, na politician, top 3 performing senator ito. Sa kasaysayan po, kabago-bagong senador pero nakita ang kanyang trabaho na nagmamahal talaga at tagapagtanggol sa mga kababayan natin, tagapagtanggol sa atin gaya nitong flood control issue na ito na gusto ni Marcoleta mahabol ang mga magnanakaw. Pero anong ginagawa ng mga ito mga kababayan? Pilit na tinitibag si Marcoleta para tumahimik, patahimikin siya. Abogado itong si Marcoleta. Bago niya gawin yan, alam niya na ang sagot. Diyos ko Lord, mga kababayan ko. So, safe na sila sa pagiging not so transparent. Kaya nga may sose para maging transparent tayo. Kung transparent. Gusto nyo maging transparent dun sa donation. Pero itong mga magnanakaw, tahimik kayo sa flood control, sa trilyones na ito. Ang usapan magkano? Ba't ganito kayo kaboka, kadaldal kay Marcoleta, basta mga kontra sa mga kawatan, kinokontra ang korupsyon, yun yung pinipigil nyo. Diyos ko naman. Anong klase kayong mga tao? Anong klase kayong mga Pilipino? Gusto nyong maghari ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Gusto nyong pigilan ang mga nagtatanggol at nagsasalita para ilahad ang tunay na nangyayari sa bansa. Mga kababayan ko, nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Si Marcoleta ginigipit nila. Yung mga donor ng lahat ng mga kandidato. As election watchdog po at para sa benepisyo na rin ng ating mga manonood, ano po ba yung malinaw na hinihingi ng batas sa SOSE? At paano ito nilabag ng pagdedeklara ng 0 contributions allegedly nitong si Senator Marcoleta? Ang nakasulat po sa batas, dapat makatotohanan ang mga detalye na ilalagay. So, mismong si Marcoleta ang nagsabi sa isang media interview noong early November na ang mga donor niya ayaw magpakilala. In other words, may mga nag-donate sa kanya. Tapos yung termino na ginamit niya, napilitan siyang maglagay ng 0. So, ibig sabihin, inconsistent yung nakasulat sa SOSE
dun sa kanyang mga pampublikong pahayag. At saka take note, George, ginawa niya ang pahayag na ito hindi noong Hunyo na nag-submit ng SOSE si Marcoleta at saka yung iba pang mga kandidato kasi yung deadline June 11, nagpahayag lang siya nito na ang lumabas sa eksklusibong report ng Bilyonaryo News Channel yung katotohanan hinggil sa SOSE niya. So napaka-reactive ng kanyang naging sagot. At siya mismo ang umamen sa inconsistency. Kaya yung pleading particular sa COMELEC ay para sabihin sa COMELEC na aksyonan yung ganitong klaseng sitwasyon sapagkat mangyayari ang halalan sa 2028 presidential elections pa man din ito, napakahalaga po nito, tapos baka maulit yung ginawa ni Marcoleta at gayahin ng iba pang mga kandidato. But Professor, gaano po kabigat na ebidensya ang mismong pag-amin ni Senator Marcoleta publicly, ano? Kasi ito po yung inilakip ninyong ebidensya, no? Na sinadya niyang itago yung kanyang mga donor because ayaw nga daw po magpakilala. Mabigat ito sapagkat ito ay tahasang pag-amin on national television even na siya ay talagang merong inconsistency sa kanyang detalye. At violation ito, kahit hindi ka abogado, nakasulat doon sa part 5 ng SOSE form sa page 2 na true and correct yung entries na nilagay mo. So doon... Mga kababayan, ito bang si Danilo Araw? Meron ba kayong nakita na kanyang komento at reaksyon sa flood control issue na ito? Binabanatan ba ang mga allegedly na mga magnanakaw, yung mga suspect dito? Wala akong makita na nagkomento ito at nag-react. So ang talagang target niya si Marcoleta. Si Danilo Araw, mga kababayan, isang profesor ng University of the Philippines. Ito po siya, mga kababayan. Ayan o, Danilo Araw, an associate professor of journalism at the University of the Philippines. Diliman and governor of the election watchdog kontra Daya o. Election watchdog kontra Daya ng COMELEC. Pero hindi mo winawatch yung mga kawatan. Diyos ko Lord, is a vocal critic of Ferdinand. Anong vocal? Wala kang sinasabi dito. Diyos ko Lord. Vocal criticism of Bongbong Marcos, wala kang sinasabi kay Bongbong Marcos eh. Bakit si Marcoleta bumaliktad ka na? Diyos ko po, kung talagang kayo ay ang krusada nyo ay para mawala ang korupsyon, bakit si Marcoleta ang tinitira mo? Ang habulin mo yung mga nagnakaw ng trilyon-trilyon na pera natin sa mga tax natin. Nako mga kababayan ko. Bistado, halatado ang mga may sarili ding interes at sariling mga buhaya din ito. Pakana ng mga buhaya ito, mga kababayan. Pa lang, may problema na talaga at talagang kailangan niyang magpaliwanag. Siguro yung hamon kay Marcoleta, baka pwedeng sagutin na niya. Friday kami nag-file, Sabado na ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt na nag-e-enjoy siya sa weekend. Sana by Monday may pahayag na siya sa estasyong ito at saka sa iba pang mga media organization kung ano yung masasabi niya hinggil sa reklamo, hindi lang sa COMELEC, kundi pati na rin sa Ombudsman. Antabayanan natin yon. But Professor, ano po yung gusto ninyong mensaheng makarating sa mga kandidato, sa mga politiko, tungkol sa obligasyon nilang maging tapat sa kanilang SOSE? At siguro, kung papayagan yung ganitong pagdedeklara, ano po yung implications nito sa ating halalan? Enjoy. So yan mga kababayan, malinaw po ang pakay nila. Gusto talaga nilang sirain itong si Senador Marcoleta. Yan po ang talagang maliwanag na rason. At gusto talaga nilang mawala ito. Dahil nakita nyo naman kung gaano magtrabaho itong si Senador Marcoleta. Paano maging kritiko ng graft and corruption. Lalong-lalo na nung umpisa ng Blue Ribbon Committee
na maraming mga pinasabog na pangalan na talagang gusto niya hindi sapsap, hindi dilis, hindi butete, hindi unano, gusto niya higante. Gusto niya butanding, mga kababayan, ang mga mahuhuli, hindi lang mga kung sino-sino dyan. Nakita nyo naman ang mga pinaghuhuli nila, mga kababayan. Pagka nakikita na nila na kumokonekta na po at malapit na po sa pintuan ng Malacanang, yung tali, pinuputol nila para hindi makita kung saan yung connection. Kung saan yung dulo ng tali, ayaw nilang makita. Pagka nakikita na ni Senador Marcoleta na nakaturo na sa Malacanang, aba, teka lang, Marcoleta, tumigil ka na dyan. Masyado ka nang madaldal. Ayun. Tignan nyo. Tignan nyo po yung kanilang estratehiya. Mula kay Gutesa, mula kay Diskaya, hanggang ngayon. Dito sa sose niya, na gustong ipakulong si Marcoleta. Saan kayo nakakita ng mga Pilipinong ganito, mga kababayan? Nasaan ang hustisya? Where is the justice? Meron bang katarungan? Ngayon, mga kababayan, nakita nyo po kung sino ang mga nagpapakita ng tunay na serbisyo, nagpapakita ng tunay na pagka-Pilipino. Aba, yun ang kanilang ikinukulong. Gusto nilang pigilan, gusto nilang harangin, gusto nilang busalan ang bibig. Gaya ni Senador Marcoleta, pinaka-vocal na senador, pinakamatapang. Dahil si Senador Marcoleta ang pinakamalakas na politiko na magiging tandem ni Sara Duterte at pinakamagaling na abogado na tagapagtanggol na alyansa ng mga Duterte. Dahil ang tumbok nila si Sara po. Sara po yung target nila. Inihahanda nila ang second impeachment trial. February 6 magsisimula ang impeachment. Kaya gusto nilang mawala si Marcoleta para mapilayan ang pwersa ng katwiran. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nila magagawa yan. Ang kakampi ni Marcoleta ay ang taong bayan, ang batas, at ang katarungan, at ang Diyos, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo? Tignan nyo po, ang mga taong tampalasan, bukatot, buhaya. Isipin nyo po, nakakaiyak po ito, mga kababayan ko. Baluktot na katwiran ng mga kawatan. Isipin nyo. Grabe talaga, mga kababayan. So kayo po ang humusga dito. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Gusto nilang buwagin. Gusto nilang tuldukan si Marcoleta pero hindi nila makakaya. Kayo ang humusga. Kayo ang mag-react. Mga kababayan ko abroad. Sambayanang Pilipinas, ang taong bayan. Suportahan po natin ang katwiran sa pamamagitan kay Marcoleta. Pag nawala si Marcoleta, wala na. Sila na ang maghari-harian dito at wala na talagang batas. Naiiral pa. Sino pang magtatanggol sa batas? Ibebending dalo na naman nila. Babaluktutin na naman nila ang batas para sila ay maghari. Wala nating tagapagtanggol na matalinong senador na gaya ni Senator Miriam Defensor Santiago. Sa pamamagitan ni Marcoleta, nabuhay si Miriam Defensor Santiago na sobrang talino. Hindi nila kaya ang nasusulat sa batas. Hindi nila kayang baluktutin ang katwiran. Basta may katwiran ni paglaban mo, Marcoleta, susuportahan ka namin. Okay po? Yan lamang po ang aking bahagi. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, isang subscribe. Transparency for a better democracy. Salamat po. I-comment nyo po kung saan po kayo, anong lugar po kayo, para ma-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po sa inyong maraming support at panonood. Mabuhay po.